Yes, mga ikalam, mayong hapon ka na itong tanan. Welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Bagay po ko dating set up na po. Anyways, mga katambayan, no? November na kita karong panahon, no? Anyways, wala tatong kalag-kalag, no? It's tungod kwanta, tawag gani, nakatutok ta sa undas, no? So, balik ta karon, no? Diri sa toang panag-uban mga katambayan. Kamusta man mo tanan diha, no, sa toang inyong hinumutangan karon, no? I hope na mo tanan dira sa maayong kuan, no, maayong kahimtang, no? November 4 na beta karon mga katambayan, no. So kuan na ta, no? Pila na lang ka days? 51 days kung ako nagkamali. 51 days to go before Christmas mga katambayan, no. 51 ba? Lagi 51 lagi. Days before Christmas. Before Christmas 2024. Oh, 13 days naman lang ni. Days before Christmas, 51 days to go mga higala. So, anyways, dinhita, no, sa toang panag-uban mga katambayan, no. Anyway, last week mga higala, no, nagmalinaw na nga to ang pagkandak, no, sa to ang Undas 2024 mga igal, no, kun asa, no, walay natala nga kuno seryoso nga mga insidente, no, naday joke nga insidente, no, walay mga untoward incident, sa untoward incident mga igal, no, nga nahitabo sa kuno tibok duration sa Undas 2020 kuno bisa kagahapon. Wala kay na kuno ang mas daghang ang baga nga kuan mga katambayan, no, baga nga dagsa sa tao, no, katong kuan November 2. Well, nakasanayan na magud sa mga tao gud, no, nga 2020 kanang November 2 kuan din na siya mga higala, no, mo ni ginaduaw kay mo gid ang kanang kalag-kalag gyud, no. So ang kuan is Todos los Santos ang kuan ang January November 1, no. So mo na itong i-cover mga higala, no. And ato na obserbahan, no, nag-ingon mga higala, no, nga mingaw daw kuno ilahang kuan dito, no, ilahang panginabuhian, na uban nga daghan daw tao po daw, no. Promote usa kay sekreto to, especially itong mga namaligig bulak mga katambayan, no. So mo to isa sa mga kuan isa sa mga natong naobserbahan, no. Pero napoy kuan mga katambayan, no, kung katong Biyernes, no, kung dagsa ang mga tao sa sementeryo, mas dagsa ang mga tao sa pier mga higala, no. Well, di nato makuan mga higala, no, nga ang kuan man gyud, no, dili mo gyud tanan Katoliko nga nagatuog kalag-kalag, no. So ang kuan, ang uban ilang kuan, no, hatod ang ilang gi-avail ang gihatod sa kalag-kalag nga long weekend, no. So of course bakasyon sila, no, pwede pun taasa pud padulong samal pud, no. Anyway, sa kabantay man nga ato Philippine ato ang Coast Guard diha mga higala, no. So okay ra pud, no, okay ra pud sila nga kuan bantayan pud nato mga to. So kabud sa samal daghan pud kayo mga kuan, daghan pud kayo police pud, no, sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Hamlet Lerios, no, ang kuan ang station commander sa Igaco City Police Station, no, CPS man, Igaco CPS, no. So mo ang marag rundown nato sa tuang unsa ni ato ang nahimong coverage last week, no, lagi Biyernes mga katambayan, no. So anyways mga katambayan, dinhita, no, kay tungod ato ang mga kasundaluhan, no, isa po ni sa mga nagakuan sa tuwa karon, no, isa sa mga tawag ni nagahataw og seguridad mga higala, no, especially sa kabukiran, no. Kay tungod kanilaging kuan mga higala, no, alang ginabantay ko napabay mga kuan, napabay mga nagabalik diha, no, sa kalihukan, no. Sumala lagi daw sa mga chismis diha sa social media nga murag gitaga na daw ni sila og budget ng ganing mga progresibong grupo, no. Pero mo chismis lang man na, di mato na makuan kung tinuod ba na or dili, no, okay. Chismis lang lagi, no. So mo na karon may gala double ang effort sa tuang kasundaluhan, no, nga dili na mabawi, no,
despite sa pagkusog sa mga kanang ginatawag nila nga white areas karong panahon na, no, di nila musugod na ang mga red areas, makabalik sila dito sa mga red areas o makubkob nila balik, no, ang katong mga lugar nga gideklara na nga insurgency free. Digid musugot ng kasundaluhan nga makuha pa ni balik, no? So anyways, mga higala, alang sa ubang impormasyon o ubang impormasyon nga angay nato masabtan og may baon, mga higala, no, ato ang kuno isa sa mga dati ni nga kuno dating kuta, no, dating infested sa mga rebelde New People's Army, mga higala, no, ang pipila ka lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte, no, napoy area sa Davao, napoy area pod sa Agusan, no, mga mo na pinakabaga, isa sa mga baga nga kuan persa sa NPA kaniadto nga karon wala na, no. So anyways, mga higala, ato paminawon, mga higala, no, ang commander sa 1001st Brigade, mga higala, wala lain si Brigadier General Ronnie Babak. Paminawon na to. For 1001st Brigade, no, among gina-continue ang pag-ensure na mo-sustain na mo insurgency-free area of responsibility, which is the whole province of Davao de Oro, half of northern municipalities of Davao del Norte, and 4 municipalities of Agusan del Sur. So we continue to conduct the so-called preventive combat operations, no, and secure all development projects and the conduct of the so-called multi-level coordination with different stakeholders, especially our civil authorities, our governors and the mayors. As a result, lately we received a surrender of those former rebels who went on LILO status, no, for them to join the mainstream society. No, last September 23, we did it in 60 IB. No, last October 23, we did it in 25 IB, wherein in those two activities we received the return, no, to the folds of the law of 66, no, former members of the communist terrorist group in the area of responsibility, including some of the firearms that they have kept, no, did not surrender in the past years. Our strategy, mangyod, no, it can be likened to sorry, no, mahot lang ko binisaya. Pag sa supply pa, no, what we are using now is kanang suyod na ba? So we really have to get everyone na naglaylo for them not to be used again by those who wanted to recover para makabalik sila sa freed communities namo in our area of responsibility, especially the so-called geographically isolated in depressed area. So far, ang binahimo sa 1001st Brigade, we continue to sustain the gains, so-called gains of the units under 1001st Brigade when we were able to achieve an insurgency-free area of responsibility. Area ng responsibility na 1001st Brigade, no, there are still, I don't have the specifics, but we continue to monitor and secure ang mga BDP projects in the affected areas, no. Ang uban dito, wala pa na human, ang uban po na human na, and this is in close coordination with the civil authorities or with the so-called mayors and the governors. For this year, meron pang hindi natapos, but I don't have the specifics. But we continue to make report and monitor and submit also to our higher headquarters. So far, wala pa talaga updates kung ano yung mga barangay development projects. Yun nga, I will go back to you. Marami kasi yan. Marami yan, over around more than 200 sa area of responsibility ko. Natuloy naman yun, yung mga projects na yun, no, from water system to roads, access roads. On top of that, ang atong mga elected officials, they also have projects that are being conducted in the affected areas. Marami yan siya. Around sa area ko, if I remember it right, around 200 plus yung BDP projects. So, one for sure, ongoing lahat? Ongoing pa nga, ongoing. Yung iba tapos na, yung iba ongoing. Actually, we continue to respect, no, ang ilahang mga tribal practices, labi ng ilang culture, no. It will always form part of our guidelines in
dealing with them. Now, most of them actually resides in the GDAS. So we continue to conduct patrol operations, no, or combat operations sa mga lugar para ma-ensure nga dili na sila makontrol no maingkan nyo o mabalikan sa mga gusto na po mo recover kaning mga lugar nga mga na-clear nato sa una. And I also encourage some of the investors who are coming in, nag-courtesy po sa ako, not to ensure that the development that they're going to introduce in the tribal areas should be inclusive, by prioritizing the members of the indigenous people and their employment. And I'm happy that some of the investors are also doing it, but we will continue to do it because I honestly believe that the indigenous people should be the first to benefit from any development project that will be produced sa ilahang lugar. Para nga itong nasod ng ilang lugar, ang development should be inclusive. That it will not only benefit kanang mga sapatag, mga tagapatag, but of course the very indigenous people who are residing in those areas. So, mao to mga katambayan, ang pahayag ni Sir Ronnie Babak, mga ganun. Anyways, actually naka-take off na itong gobyerno sa pagtabang aning mga ang ilahang magong good, ginasakyan nila mga issue like mali panginabuhian, di sila mabot sa basic services, ang atong kasundaluhan mga ginapaningkamutan na nila nga maabot sa ilaha ang mga nagunang serbisyo sa to ang kagamhanan, of course mo guna ilahang pambato nga daw kuno dili daw maabot daw, wala daw ultimo sa kanang especially sa issue sa patubig, so mo na may galano ginakuan po nila ng gina-monitor po nila ng kaning tawag na to nga Barangay Development Project, BDP, kay kuan manggod mga higala, isa na sa mga kuan nahimong gains, nag promise sa tong gobyerno mga higala nga mahatag di sa mga kabukiran, aron nga di na sila medyo maalibyuhan po ang ilahang problema dira sa mga batag lagyo ng barangay, so klase-klase na infra or sa padiha panginabuhian, so, depende na kay barangay kapitan mga tambayan. So anyways mga higala, balik kita man lang sa mga importante pahinumdum ni ato si Bian. Yes, mga higala, balik kita dito sa Palaguban sa tutulungan ng tambayan sa Radyo Pilipinas, mga higala. Anyways, mga higala, November 4, nag-good mga higala, kabalo mo sa pasabot, pas-pas na lang yung panahon, pilakada lang, 51 days to go na lang bagong Pasko, And di na ito ikalimutan, mga higala, nga sa, pila na baka adlaw na lang, November 28, nagpagawas na ang Pasko Fiesta, mga higala, o ilahang mga schedule sa activities, And of course, mga katambayan, medyo excited po tagamay, kay sayo bilang opening is November 28. Wala naman dapat din, November na din yung kalendaryo di November kay October pa ni. Mong kasaka diri last week. So, November 28, Thursday, Thursday mga katambayan, ang schedule, ang abre sa kuan, dong ipang kuan ni. Atong pampalihin niya itong mga kalendaryo. So, pakliyo na nato sa pakliyo na nato sa November. Anyways, November 28 is sa November na Thursday. Thursday nga to ang opening sa to ang Pasko Fiesta sa Davao, mga higala, So, of course, nato yung mga activities nga nakalatag diha, Nato ni post nato ni dere pita. Dire ato i-post ang schedule of activities, mga higala. So medyo kuha na to, medyo excited na to, mga higala. And of course, mga higala, isa po sa mga kuan kay nasa ni mga lesson learned daw. So wala pa ni Ma'am Jennifer Romero, mga higala, ang kuan, ang OIC or ang head sa to ang City Tourism Operations Office, mga higala,
nga na sila na learn itong mga lessons with that, no, nga di na dapat mausab, no, dagan-dagan bitag na mga na-experience ito like katong heavy traffic, no, it's because of katong parada, no. Well, dili man to sala sa company, wala nang gina-anticipate may gali katong mga panahon na to Friday, so rush hour. During that rush day, ang uban naga last minute Christmas shopping, no. So mo to gingon ni Ma'am Jen Romero mga igala nga, wala na learn na nato to, so ibalhin na nato ning ubang mga activities, no, kay para dili ta makon kay katong pong panahon na gud murag ambot lang nga chismis lang po na nado na mong gudoy na sabunan nato daw, dili to, it's not reliable, no. Wala kabalo kung tinuod to or dili, pero mo to iligawas na mga chismis, no, anaday na sabunan daw atong panahon na. And also mga katambayan, no, wala na sila kanang sugat sa bagong tuig, no, kay kuan man gud daw sumala pa ni Ma'am Jean Romero mga igala, medyo kuan na daw, no, medyo asa tawag ni napansin nila nga ang traditionally ang mga Davaoenyo dili gid daw nagakuan, dili na kanang nagid daw silang kada pamilya, no. Sa bagay wala ka experience sa atong mga katambayan, no, pero dili sa bagay na may uban nga namjen oy napam gyapon mag New Year gyapon kay kubita nagasugat man gid ko dira sa mga kanang mga New Year countdown diha, no, pero ambot na siguro unta na private pud na mo kon, okay, lahi po nang naputay ato celebration po sa tuang city pud, no. Last year wala man ko nagsugat og New Year dress Davao kay dito mo ko sa BGC. Well, kablo na mo mga idol nato na dito, so ato pong adtuon pod, no. So anyways mga katambayan, no, sa dugang ko, no, para mas makuan pa nato mga katambayan, no, mas tawagan ni mas alang sa dugang impormasyon, no, na nabulnawa na pod ko, no. Alang sa ubang impormasyon na angin nato masahiran may bawaan mga higala, no, ato paminawon, no. Si Ma'am Jennifer Romero ang head sa City Tourism Operations Office. Paminawon nato. Atay changes, and this would be grand because maghimo ta og Davao Pasko Fiesta year-end party. So wala na tay sugat sa bagong tuig na 31, but we'll have the year-end party December 30. So dito ta sa Coastal Road, and magbuhat po ta og Grand Pasko Fiesta Bazaar from December 26 to 31 dito sa the same area sa Coastal Road, sa Esplanade na area. Ato siyang gitanaw because last year na-observe yun po nato na mga Davaoenyos napagin ang tradisyon na before 12 midnight, muli yun sa pamilya. So, we don't want that to take out, pero ato gihapon i-come up na magkaroon gihapon tag year-end party. So, December 30 na ang atong year-end party. Wala pa may activities sa San Pedro Square? Natay activities, dapat ay gi-change. This is based on last year gihapon. So, as mentioned, all our events, we always learn from our mistakes. We always bank on to whatever best na nahitabo, atong i-replicate, ato ang i-level up ang mga ano. So, one of the changes nato for the date is ang ato ang banda dasig o parada sa Pasko, because that is the cause of the traffic that last year, kay gibuhat nato siya December 20. Then, very heavy na ang traffic because everybody is going out and coming in sa Davao. So, karon ato siyang gi-change, gibutang na to siya og December 15, that is Sunday, before pa siya mag-20s, kay para we'll make sure na although entire December is a busy month man yun, at least we can able to manage properly ang atong event sa San Pedro. Line of 20 na sa December, wala na activities? Wala na tayo activities sa 20, pero nagihapon tayo natay panayegon gihapon sa City Hall, pero dili na siya katong major nato na events. So amo ang gihuman na December 21, that is Sunday, human na ang atong mga major events. Then mubalik na ta sa December 30 na. So mo to mga katambayan, no. Medyo excited na bang tanan mo kaon og salad karong Pasko. Excited sa salad.
mango grahams, no? Actually, day, ato kanang mga kuan na ato day pangutana din na mga igala, no? Kung napatay time, no, basig sa December, no? Atong monitoro ng mangga, sibuyas, sa pabay kuan din ha, no? Kaya basig mahimo na po ning gold ning sibuyas mga igala niya, kaning mangga na po mga igala, maabot na po siguro 300. Ang 500 ang kilo, no? Wa, over na pa ko? Well, ambot lang. Magmumura na sinatian nato, no? So mo na to i-kuan po pangutan nato sa Department of Agriculture, no? Oh, of course, no? Ang kuan, no? Presyo sa karning baboy, no? Nga sagad ginahanda, no? Kada Pasko o New Year mga kudugang lechon, no? Di ata kalimtan ng lechon, no? Anyways, mga katambayan, no? I hope, no? Nakapangandam na tatanan, no? Kay ang uban dawat na baya karong kano sa ilahang first na kuan, kano sa ilahang first nga payroll, no, sa ilahang year-end bonus, no. Sana all kay kami magdugay-dugay pa mi next week, chareng. Anyways, may gala mo kato naglagob sa to managuban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Hantod sunod pohon mga katambayan. Daghang salamat og maayong adlaw kanatotanan. Amping ta kanunay mga katambayan.